Now to the most important part of our service of worship service this morning. Amen. Para mahina yung kanina pa mahina ito. Okay, habang nakatayo po lahat, ay buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito po tayo sa Genesis in chapter number 17. Genesis chapter 17. Ano po? Alright, nandiyan na po ba kayo? Amen. Genesis chapter 17. Ako na lang po magbabasa habang sinusundan po ninyo. Pakiusap ko lang, wala na pong tatayo-tayo. Naunawaan ko po, hindi madaling umupo dyan, pero hindi rin po madaling magsalita dito. So, katunayan, mas maganda nga sa inyo, nakakaupo kayo dyan. Nakaupo kayo lamang. Pero ang higit na dapat nating isipin ay kaya tayo nandito because of the Word of God. Amen? Dapat iisa yung isip po natin ngayon pong hapon. Alright, so I hope you are there. Can you shout amen if you are there? Amen. Verse number 1, chapter 17, the book of Genesis. And when Abram was 90 years old and 99 na po siya. The Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect, and I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. And Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations have I made thee. And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in their generations, from an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Thank you, O God, for the presence of each everyone this morning. And thank you, O God, for thy word, the verses that we read, O God. And please prepare our hearts, make us teachable, make us humble, and give us wisdom, O God. And also thy servant, please use me, give me also wisdom. And please give us your word, give us your blessings, O God, and forgive us our sins. Meron kaming kapatiran na nakikinig through Google Meet, through Facebook Live, O God, please ingatan niyo po ang mga connections, Panginoon, at ganoon din po, higit sa lahat, Panginoon, ang aming mga puso ay isip namin, Panginoon, our minds, our hearts, it should be, and it must be connected in thy word, O God. Save the unsaved and baptize the converts, O God. And please, give us revival, O God. Sawayin niyo po, Panginoon, ang kaaway. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mabuti mo kayo. At ngayon pong umaga, this is the continuation of our series of preaching about our theme. Na ang theme natin, our theme for this year is, As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. As for me and my house, we will serve the Lord. Again, the subject, the title of this message is God's authority in the home. Amen. So we must firmly see the authority of God in the home, because the very author
and foundation and founder of family is no other than God. Are you listening mga kapatid? Nakikinig ba tayo lahat? Tandaan niyo po yan. Sabi ko nga sa inyo, ang pinanggalingan ng family, what family came from? Family came from marriage. Without marriage, there is no family. So marriage is the very mind of God. Tandaan niyo yan. Sabi ko nga sa inyo, marriage is the act of uniting a man and woman for life, wedlock, the legal union of a man and woman for life. So that's marriage all about, amen. Marriage is a contract both of religious means sacred, religious means sacred, by which the parties engage to live together in mutual affection and fidelity. So meaning, marriage is till death shall separate them. Till death do us part. That's marriage, amen? Once na ikinasal na kayo mga kapatid, hanggang kamatayan na yan na pagsasama. Do you understand me, amen? So again, marriage was instituted by God. Who instituted marriage? Marriage instituted by who? God. Amen. Hindi ito nanggaling sa kaisipan ng tao. Hindi po ito nanggaling mga kapatid sa kung ano-anong persona. But marriage came from the very mind of God. Came from the very heart of God. It really was instituted by God. Kaya mga kapatid, if God instituted marriage mga kapatid, at kung paano dinesign ng Diyos, how God designed marriage in His own mind, in His own heart, in His own mga kapatid, wag nating babaguhin po ito. Ano niyo mga kapatid? Tingnan niyo po sa Biblia, sino po ang ikinasal ng Diyos mga kapatid? Tunay na lalaki at tunay na babae. Kaya we do not believe marriage is pwede na po yung babae sa babae, both woman and men, mga kapatid. Walang ganyan na dinisign ng Diyos pagdating sa marriage. Because it will never multiply both men and men. Woman and woman, amen? You know, marriage was instituted by God Himself for the purpose of preventing the promiscuous intercourse of the sexes, for promoting domestic felicity, and for securing the maintenance and education of children. That's why in Hebrews chapter 13 and verse number 4, he says, mga kapatid, marriage is honorable in all. Amen. Come on. Alam niyo, dapat maintindihan po natin ito. Alam niyo, pagdating sa marriage, pagdating sa family, dapat ang source ng ating education is no other than the Bible. Is no other than the Bible. Amen. Now, tinan niyo po, anong sabi ng Biblia? Marriage is honorable in all. Tinan niyo po mga kapatid, hey, marriage, ang pag-aasawa ay kagalang-galang sa lahat. Alam niyo ba mga kapatid na dumating na po tayo sa punto na ang pag-aasawa ay hindi na po honorable. See, nakikinig tayo mga kapatid. And sabi ng Biblia, hey, marriage is honorable in all and the bed undefiled. Bed, it must be undefiled pagdating sa marriage. Kaya nga mga kapatid, again, ang pag-aasawa ay isang kagalang-galang na institusyon. Makinig kayo kay mga malilikot na babae. Makinig kayo malikit kayo. Huwag kayo masyadong maligali. Makinig kayo. Habang bata pa kayo, makinig kayo. Alright? Habang wala pa kayong asawa, makinig kayo. At kayo namang may mga asawa, makinig pa rin kayo. Mga kapatid, we believe in this church believes that family was founded by God.
And the very foundation of family is God. Kaya maraming ngayon maraming mga kabataan ngayon, nagtitigan lang, pwede na mag-asawa. Nakikinig kayo? Hindi pa yan marunong maghugas ng plato. Sige nga. Tanungin ko dito. Pag naghugas ka ng plato, anong uunahin mo? Naghugas ka ng ano? Kutsara, baso, pinggan, kaldero, kawali. Anong uunahin mo? Baso daw. Saan banda sa baso? Tama. Alright. Baso raw ang uunahin niya. Alright. Saan banda sa baso? Sa loob, labas? Parang pwede ka na mag-asawa. Hindi ba? Bata pa to eh. Yung tita nga niya nag-asawa, 90 plus eh. Hindi. Alam niyo mga kapatid, ang dami ngayon mga kabataan. Itlog lang, hindi pa alam lutuin. Pero pag nakipagtitigan yan mga kapatid, talagang lalagkit ng tingin. Mas malagkit pa sa rugby. Kinig tayo mga kapatid. Ang galing lang, napakagaling yan pagdating sa ligaw-ligaw. Napakahusay yan pagdating sa nobya-nobya, nobyo-nobyo. Pero hindi na ho yan ang tawag ngayon, di ba? Yung nung araw, panahon nila Brad Tom, nobyo po yan nobya, nobyo. Di ba? Panahon nila Brad Ariel, nobyo pa yan Ngayon, jowa. Sus Mario Joseph, Alam mo, may jowa na ako. Minsan ano yung jowa? Di ko alam yun Ngayon, walang kaalam-alam. Kaya tignan nyo, pag nag-asawa, hindi niya alam kung anong gagawin sa loob ng bahay. Reklamo ng reklamo. Naunawan niya ba yan? Tapos pag nahirapan na maglaba, uuwi. Uuwi, tapos mag-aaway, tapos magsusumbong sa magulang. Kapatid, pag mag-asawa na kayo, dapat hiwalay na kayo. Kay Pastor, si Sheila, alam mo niyo ba, nung nag-asawa kami ni Sheila, kailanman hindi siya nagsumbong sa magulang niya. Ni minsan. Alam niyo kung bakit? Patay na po sila totoo naman, patay na po Ikaw nga magsumbong dun sa patay, kung magsagutin ka pa niyan, tumakbo ka na. Alam niyo, sabi ko sa inyo, dapat makita natin ang authority ng Diyos sa loob ng pamamahay natin. Number one, sinabi ko sa inyo na nakaraan, God is the founder and builder of the home. Amen. Number two, God is the best director, aviator in the home. Makinig kayo. God is the best director in the home. Not your profession, not your money. You know, the more money you have without God, the more na kayo ay nag-aaway. See, nakikinig ba mga kapatid? The more you have money in the home, but you don't have God in the home, there is always fighting in the home. Away ng away, di ba? Nagmamalaki yung babae. Sasabihin ng babae, sige, hindi kita bibigyan ng pera ko kung yung babae ang maraming pera. Sasabihin naman ng lalaki, sige, hindi rin kita bibigyan ng pera ko. Sabi ng lalaki, kung may pera, alam niyo bakit away ng away? Walang Diyos sa loob ng bahay. No God in the home. Why there is always fighting in the home? Husband and the wife and the children, children against parents, parents against children. You know what? Because there is no authority of God in the home.
Pero mga kapatid, pag nakikita natin yung authority ng Diyos sa bawat tahanan natin, peaceful ang bawat tahanan natin. Nandoon yung paggalangan. Tinan nyo, ano sabi ni Biblia? Husbands, love your wives. Wives, submit. Come on, wives. Husbands, anong tungkulin natin? Love your wife. Amen. Hey, wag mong gawing pinikpikan yung misis mo. Good night. Nakikinig kayo mga kapatid. Ano yun? Manok yung misis mo. Kuha ka ng pamalo tapos papaluin mo o kaya susuntukin mo, sisipain mo, sasaktan mo. Kumuha ka muna ng sayote at papaya. Gawin mong tinola. Ha? No way mga kapatid. Husbands, we ought to love our wives. Learn to love your wife. Pastor Salbahe, love her. Amen? Pastor Salbahe talaga, hey, love her! Yan ang utos ng Diyos. Kayo naman mga wives, anong utos ng Diyos sa inyo? Submit. Pastor, yung asawa ko, walang leadership. Anong utos ng Diyos? Submit! Pray for him! Kaya alam nyo, ang ganda ng devotion natin nakaraan, di ba? Sabado. Oy, makinig kayo mga tatay na nandito. Alam nyo, pag nagko-comment ang mga misis nyo na gano'n, huwag kayong masasaktan. Harapin nyo ang katotohanan ng kalagayan ninyo. Oo nga no, bakit hindi ako nagpipray sa pamilya ko? Hindi ko malang nililid yung hindi ko malang kinakausap. Meron ba talaga akong clear na leadership sa aking bahay, sa aking pamamahay, sa aking tahanan? Kung wala, aminin mo. May panahon pa at pagkakataon pa para matuto ka. Kaya nga sabi ko sa mga wives na nag-comment nung alam nyo, huwag kayong masaktan, huwag po kayong para bang mahiya. Hindi. Kaya sabi ko sa kanila, sige lang, manalangin at magtulungan. Alam nyo ba kayo mga wives, pwede kayong maging katulong para ma-develop ang leadership ng iyong husband. Naniniwala ba kayo dyan? Ha? Mas maigi na tulungan mo para ma-develop yung leadership ng husband mo kaysa dakdakan mo. Ako mga kapatid, ayoko ng madaldal na babae. Ayoko ng brawling woman. I hate brawling woman. Kayo mga husbands, favorite nyo ba yon? Alam mo, sabi ni King Solomon, mas maigi pang tumira sa rooftop kaysa makisama sa isang brawling woman. Mas maigi pang tumira doon sa wilderness kaysa brawling woman. How is it, wives? Alam mo, pag medyo meron kang hindi gusto sa asawa mo, alam mo, mas magandang gawin mo, lumuhod ka, makipag-usap ka sa Panginoon. Amen? Baguhin nyo na yung ugali nyo nung kayo unbeliever. Ngayong believers na tayo, nakikinig kayo mga kapatid? Nakikinig kayo? Makinig din kayo mga wala pang asawa. O kayo mga dalaga na wala pang asawa, huwag kayong masanay na brawling woman in the home. Mag-iingat din kayo. Kayo mga wala pang asawa, pastor kasi ang bait niya eh. Ang bait talaga, pastor. Alam mo, pastor, kasing bait ko siya at kasing bait mo, pastor. Kakamali ka. Makinig kayo. Anumang kabaitan ng tao na hindi galing sa Biblia, hindi totoong kabaitan yan. Nakikinig kayo?
Kaya huwag kayong mag-aasawa, huwag kayong mag-aasawa ng isang babae at lalaki na hindi hubog ng salita ng Diyos. Ha? Makinig ka sa akin. Baka isang araw gagawin kang pinikpikan. Sige, ayaw nyo maniwala. Sige lang. Ha? Yung tarataraki mo na yan, pag iniiwan ka, awan taraki mon. Ha? Kayo, guguha po nyo, Brad. Pero pag iniiwan kayo ng asawa nyo balang araw, wala kayo, iyak kayo sa sulok. Kunin nyo yung planggana, lagyan nyo ng tubig, magpapalunod kayo doon. Number 3 points, alright? God is the source of all things and giver of all blessings in the home. God is the source of all things. Ano ito mga to? Lahat ng bagay na kailangan mo. Diyos din po, mga kapatid, ang totoong nagbibigay ng maraming pagpapala. God is the giver of all blessings in the home. Do you believe that, mga kapatid? Now, tignan niyo po ito. Balikan natin yung binasa natin. And when Abraham was 90 years old and 9. Ilang taon na po sa Abraham? 99. Good night, 99. Ilang taon dito po si Sarah, mga kapatid? Ilang taon siya? Ayon sa chapter na ito, 90 years old in verse number 17. At that time, mga kapatid, when Abraham fell upon his face and laughed and said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old? 100 na sila. And shall Sarah that is 90 years old? So, ibig sabihin, kasi 99 na ito, si Abraham, tapos after 1 year, so 100 years old na siya, tapos ito namang si Sarah, ay ilang taon siya? Sige nga, magkakaanak pa kaya ng ganyang edad? 90 years old? Wala na. Pero mga kapatid, makinig kayo. Diyos po ang nangako. Anong sabi niya? And when Abraham was 90 years old and 9, so plus isang taon, tsaka sila nagkaanak, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God, walk before me, and be thou perfect, and I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. And Abram fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name anymore be called Abraham, but thy name shall be Abraham. Hindi na kita tatawagin na Abraham na. Anong ibig sabihin ng Abraham? Father of many nations. Look, pakinggan nyo na maigi. And I will make thee exceeding fruitful. Anong ibig sabihin yan? Blessing. And I will make many nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in their generations, for an everlasting covenant, and to be a God unto thee, and to thy seed after thee, and I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. At ang sabi ng Biblia, verse number 9, and God said unto Abraham, thou shalt keep my covenant, therefore thou and thy seed after thee in their generations, this is my covenant, which ye shall keep thee between me and you, and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised,
And ye shall circumcise the flesh and your foreskin, and it shall be a token, the covenant betwixt me and you. At ang sabi ng Biblia, ginawa lahat yan ni Abraham at ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Drop down to verse number 15. And God said unto Abraham, as for Sarai, thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah. Shall her name be. Bakit? Because I will bless her. And give thee a son also of her. Yeah. Tinan niyo po ito. I will bless her, and she shall be a mother of many nations, kings of people shall be of her. Mga kapatid, makinggan niyo to. Just one point sa point na ito, mga kapatid. Number one, no one can fail our blessings if God promised it. No one can fail our blessings if God promised it. Ay kinig tayo, mga kapatid, walang makakapigil, walang makaka-stop, mga kapatid, your blessings if God promised it. Mga kapatid, sino makakapigil sa Diyos? Come on, amen. Walang makakapigil sa Diyos. Kaya makita nyo hanggang ngayon, ang Israel is blessed by God. And no one can stop the blessing of God for Israel nation. Pero gusto ko rin sabihin sa inyo, mga kapatid, He has also the same message for us today. Mga kapatid, parehas lang din ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin kung ang Diyos ay may pangako. So Israel, anong sabi niya? I will bless thee and will curse them that curseth thee, and I will bless them that bless thee. Mga kapatid, the same na pangako din, the same promise that God promised for or to the Christian people na walang makapag-fail sa promise ng Diyos sa atin if God promised it. Yan ang kagandahan, mga kapatid. Kaya nga, ang totoong pagpapala ng ating tahanan ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi nga ng Biblia, Joshua chapter 1 verse number 5, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Mga kapatid, tayo naniniwala na yung Diyos ni Abraham, mga kapatid, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moses, Diyos ni Joshua, yun din po ang Diyos ng ating simbahan, diyan din po ang Diyos ng ating mga lahat ng mga Baptist people. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, ano ang hinahanap natin sa mundo na wala sa Diyos? Naunawan niyo ba yun, mga kapatid? Ano ang hinahanap natin sa mundong ito na wala sa Diyos na kailangan ng ating pamilya? Except pride. Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, love not the world, neither the things that are in the world. Bakit? Anong meron sa mundo, mga kapatid? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Yan lang naman na makukuha natin sa mundong ito. Hindi natin kailangan ng pride. Hindi natin kailangan, mga kapatid, ng lust of the flesh, lust of the eyes. Marami nang sinira yan na loob ng tahanan. Tingnan niyo, mga kapatid, dahilan sa kagustuhan na magkaroon ng pera, ang asawang babae, ang asawang lalaki, ang mga anak natin, minsan pinipili natin na magkaiwalay tayo, mawasak yung pamilya, magkaroon lamang ng pera. What is money without God? Kaya makita nyo, maraming mga nangingibang bansa na miyembro ng ating pamilya, wasak ang buhay.
Sinusugal, kapatid, ang buhay. Makarating lang sa ibang bansa. Makinig kayo. Hindi mo kinakailangan mang-ibang bansa para pagpalain ka ng Diyos. Alam mo kung anong kailangan mo? Huwag kayong humiwalay sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Diyos, I will never leave thee nor forsake thee. Akalain nyo yan? Kaya kapatid, alam nyo ba ang totoong blessing? Alam nyo ba ang totoong pag-asenso ng pamilya ay walang iba kundi ang Diyos? You want success? Tingnan nyo, puntan natin ito. Let's go to Joshua. Joshua chapter 1, verse number 8. Come on, everybody, open your Bible. Magbuklat kayo kung pinapabuklat ko kayo. Ha? Alam nyo, ito ang kailangan natin. Nandiyan na ba kayo? Ito ang kailangan ng buong pamilya natin. Sino sa atin dito? Pastor, I want success. Can you raise your hands? You want success? All right. This verse is for us. I hope nandiyan na kayo. Amen. Anong sabi ni Milma? This, come on, everybody read. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good, what? Success. Hey, you do not need to go to other country, to other nation, na magkaroon ka ng success sa buhay mo. What you need is the God of Joshua. What we need, it is the God of Abraham. Hey, what we need this morning, that God will bless your family, is the God of Abraham, the God of Sarah. Ang pangako sa kanila, mga kapatid ng Diyos, bibigyang pararamihin ko ang lahi ninyo. Maaring dismayado na si Abraham. Pag-edad ng 99, kahihintay. Kahihintay ng kahihintay. Hanggang sa nagkaedad si Abraham ng 100 years old. Minsan nag-usap kami, Brother Ariel, Sister Apple, sabi ko, bakit di kayo magkaanak? Sige lang mag-pray kayo. At kung wala, why not try to adopt? Yung pala pinaplano na Sir Ariel. Kaya lang, ita. Tapos 10 raw. Tapos sabi ni Sister Apple, 10 tapos ita, tapos ano yung taga Mindoro? Mangyan. Abay, matinding mga nitibo ito. O tapos pupunta ka ng trabaho, iiwanan mo sa akin yung 10. Pagbalik mo, bangkay na, Sister Apple. Sabi ko, mag-pray muna kayo. Walang imposible sa Diyos natin. Come on, amen? Walang imposible. Alam niyo ba na ako, nag-pray ako, Panginoon, sabi ko, gusto ko 4 na lalaki. Lalaki, Panginoon. And God gave me real men. Hindi ko lang alam kung real men sila. Kasi parang pumipilantik si Belte minsan eh. Walang imposible sa Diyos natin. Si Sarah nga, 90 years old. Ayon sa Biblia, Diyos po ang nangako, no one can fail it. Kapatid, makinig kayo na maigi. Subok na po ni Abraham ang Diyos na ito. At kung proven na po ito ni Abraham sa kanyang pamilya, hindi mo kinakailangan i-prove pa. Bakit? Proven na nga eh.
Alam mo kung anong gawin natin mga kapatid? Hayaan natin na ang Diyos ang siyang may authority sa loob ng ating tahanan. Come on, nakikinig ba kayo sa akin mga kapatid? Fathers, may I ask you this morning, siya pa talaga ang may authority sa leadership mo? What leadership means? Leadership means influence. Kung meron mang dapat impluensya ng isang ama ng tahanan ay walang iba kundi impluensya ng Diyos. Impluensya ng salita ng Diyos. Kung meron mang impluensya, dapat meron ang isang nanay sa loob ng tahanan. It must be came from the influence of the Word of God. Kung meron mang impluensya na dapat meron sa ating mga anak sa loob ng tahanan, it must be the influence of the Word of God. Kasi tingnan nyo, bakit sinasabi ko sa inyo mga kapatid, na dapat ang impluensya ni tatay, impluensya ni nanay, impluensya ng ating mga anak. Kaya nga sabi ng Biblia mga kapatid, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein, day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Without the Word of God in them, no good success. Kahit saan kaeskwelahan pumunta, no Word of God, no good success. Kahit magtrabaho ka ng 10 trabaho, ikaw lalaki ka, no Word of God in the home, no good success. Kahit maglibot ka sa buong mundo, ikaw nanay, ikaw tatay, mga anak ninyo, without the Word of God, no good success. Alam mo, hindi mo kinakailangan lumayo. Pumunta ng ibang lugar para pagpalain ka ng Diyos. Hindi mo kinakailangan pumunta pa ng Israel para pagpalain ka ng Diyos. Eto, may salita ka ng Diyos. Susundin mo lang ito, sigurado 100% pagpapalain ng Diyos ang pamilya mo. Alam mo, pag mag-abroad lang siguro ako sa Amerika, bakit nandito si brother Sam? Why brother Sam is here in the Philippines? He came from US, tapos pumunta dito. And I believe, brother Sam, if you will get this and make us your authority in your life, in your family, God bless your home. Sinasabi ko sa inyo. In fact, kaya ho pinagpala, why God bless America? Because of this book. I know the history of the United States of America. Anong sinabi ng first president of the United States of America? You cannot rightly govern the world without the Word of God. Nung araw, kapatid, pinagpapala ang Amerika. Bakit? Sapagkat tanggap nilang salita ng Diyos nung araw. Pero nagsimula sila hindi na tinanggap ang salita ng Diyos, pabagsak na rin po ang Amerika. Mga kapatid, hindi mo kinakailangan mag-aral, magtapos kung saan-saan para i-bless ka ng Diyos. Ito ang sigurado. Nakikinig tayo mga kapatid? Marami pa akong mga dapat sabihin sa inyo dito. But that's all for this morning. May karugtong pa ito, actually mga kapatid, mensaheng ito. Abangan nyo po sa linggo kasi maganda ito. Pero dito lang muna tayo. Tandaan nyo po ito, no one can fail our blessings if God promised it. Are you listening mga kapatid?
No one can fail our blessings if God promised it. Huh? Kapatid, this book is a proven book. Do you understand? Kayo mga estudyante, kayo mga magpupulis balang araw, huwag niyong iwalay ang buhay niyo sa aklat na ito. Can I say this morning, this is more than just a book. Nakatulad ng, ito, Biblia lang ito, aklat ito, nakatulad ng iniisip mo. No, this is the inspired Word of God. And no one can fail this book. Huh? Marami na nagsubok na sunugin ito, pero no one can fail it. No one can fail our blessings if God promised it. Huh? Walang makakapigil. Pastor, pag hindi siyang mapapangasawa ko, suicide na lang ako, pastor. You want to get suicide? Dahil lang sa kanya. Because of him, because of her. No way. Kaya nung araw, nung binata ako, naliligaw ako, ayaw mo. Di wag. Di ba? Sayang naman yung poging ito. Namimilit, naghahabol-habol. No way. Kapatid, ang totoong pag-asa natin, ito. Diyos. Ngayong umaga, gumawa tayo ng tamang desisyon. Ilagay nyo yan sa isip ninyo. No one can fail our blessings if God promised it. Naghintay si Abraham hanggang sa nagkaedad siya ng 100 years old. Pero walang pumaltos sa pangako ng Diyos kay Abraham. Walang nag-fail ni isa. Tumayo po tayo. Let's come to God. Make a decision this morning. And sabihin natin, gusto ko Diyos ang may authority ng aking buhay. Gusto ko Diyos ang may authority ng aking family. Let's kneel down and talk to God. Come on. Hanapin niyo yung pamilya niyo. By family lagi. Hindi ko na kailangan sabihin pa sa inyo ito. Hanapin niyo yung pamilya niyo. Kung nandiyan yung tatay ninyo, nandiyan yung magulang ninyo, punta kayo doon. Tatay, nanay, kunin niyo yung pamilya niyo and then you pray with your wife, pray with your husband, pray with your family. Come on. Alam nyo, kailangan natin. You want success in the home? That's why Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord. Why? Because for Joshua, success, good success is in the Lord. What is success without God? What is success without the Lord? Without the Lord, without God, failures is in it. Just take your time. Just take your time. Huwag kayong magmadali. Atin po ito. Gumawa tayo ng decision as a family. Sabi natin, Panginoon, kayo po ang paglilingkuran namin. As for me and my house, we will serve the Lord.
Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Thank you, O God, for your words that we hear this morning. We heard this morning, O God. Thank you for the clear instruction of thy word. O God, bless your people. Paano niyo po bless, Panginoon, the family of Joshua, Abraham, Panginoon, O God, please bless also every families this morning, O God. Thank you for thy word, O God. In Jesus' name we pray. Amen.